of Bohol. This young boy was nurtured to grow to the best possible means his parents could provide through farming. Desired to become priest, he left his family and entered the seminary, graduated cum laude with the degree of Bachelor of Arts, major in philosophy. Fired with lofty ambitions, he decided not to be employed and explored another endeavor. He then discovered a way to make money online. He started to share to his friends, but they rejected and made fun of him. He had been through all the struggles, the betrayals, the rumors, the criticisms, the empty pocket, and all those lonely nights. But he never gave up. He hustled every day. He learned every day from a proven mentor. He did all this even though he felt like quitting. And eventually, he became who he is today. Yun! Wow! Yun, Hanit ganda sa naman. intro pa lang ng BTR natin. Tawagin na natin ang ating top 3, Mr. Albert Jasma. Yun, Jasma, virtual alright. milyong-milyong palakpak. Hello, Sir Bong. Hello, Sir James. Kumusta po kayo? Kumusta po sa lahat? Yun, Yun. good morning, Albert. Yes. Ito, okay na okay. Naku naman, sa ayos pa lang ng buhok, okay na okay. Pero hayaan mo muna nating bumati si Albert na batiin Coach natin Albert, mga viewers yan, ngayon. i-greet mo na lahat. Kasi sir, bago siya mag-greet sir, halos kalahati ng viewers natin ay grupo niya. Yun ang kasi, pinag-usapan namin kanina Oo nga. Halos yung, tinanong niya Nasa- ilan ba yung average ng mga nanonood. Yun nga, may data tayo, yun nga, nabanggit na ganito. And nakikita ko halos kalahati sir. Grupo niya po ang nanonood po Oo ngayon. nga. Kaya Albert, the Oo. floor is yours. I-greet Oo. mo na yung mga dapat mong i-greet. Baka pati yung mga hindi active dito ngayon. Yan, napa-active. All right. Yan. All right. Thank you so much for inviting me here. It's an honor and it's a great privilege na makapag-inspire tayo ng mga libo-libong mga distributors all over the country. And of course, lalong-lalo sa mga OFW na nanonood natin ngayon. Kumusta po kayong lahat? Sana safe kayo dyan kung saan ka man ngayon. All right? So, and of course, sa team ko po na sumusuporta sa show na to, all right? Hello po sa inyong lahat. Atomic International Team, mag-ingay ka naman dyan, mag-comment ka naman dyan. Alright? You smash the heart button there para po. And of course, you can share this on your timeline or on your wall para po marami pong ma-inspire sa atin sa show na to. Alright? So, hello sa almost 1.7 araw. 1.7 na. Yes. Alright. So mas marami Okay. Sir Bong, mas marami pa yung grupo niyang nanonood talaga kasi ang tansya namin mga 600, 700 lang yung average daw according sa ating data pero ngayon sir 1.7 ibig sabihin Sir Albert, Coach Albert halos 1,000. And for sure hindi pa tayo halos nagsisimula madadagdagan pa yan. So yun. Tsaka diyan, karagdagan sa mga nanonood actually pag i-check mo maraming nanonood tayo mga katunggali. Yan. Oo, totoo yun. Totoo yun. Na-check na namin yan. Oo, kaya... I-greet na din natin sila, sir. I-greet na natin. Total na sa isang industriya tayo. Yan. Isa naman na industriya natin. Nabigla ako dun, sir.
Pero totoo yun. Yan, totoo yun. Kasi nakikita naman nila kung gaano kalakas ang empowered consumerism at nakikita nila na magaganda yung mga turo natin dito sa empowered consumerism. At syempre, siguro nabalitaan nila yung guest natin, isa sa pinaka-iniidolo sa industriya natin. Yan, kaya... Top 3, top 3. Wow. Yan. Tsaka nakita nyo naman. Bisdak, sir. Bisdak. Oo. Ay, naalala ko yung sinabi mo, James, ang ganda nung pagra-rhyme. Ano yun? From magkakangkong, di ba? Dati kangkong lang. Pakangkong-kangkong. Ngayon, nagpahongkong-hongkong na lang. Tapos, pangalawa, yung sa bukid, di ba, Kalabaw Araro. Ngayon, Camaro ang bibit. Tapos meron pa isa, sir, na ngayon ko lang na-figure out. Dati naglalaro lang ng tutubi. Ngayon, Bumblebee na ang nilalaro. Ayun. Kaya, meron ako idadagdag, James. Yan. Si Albert Jasma, okay, ngayon malakas ang karisma. Yun! Pwede, sir. Isa actually yan sa nakikita ng mga, syempre, prospect natin, yung karisma mo bilang tao. Diba? Yes. Tinitignan nila yan para ikaw ay sundan o i-follow. Diba? Dapat malakas ang karisma mo. O nakita nyo naman kung gaano karami po ang grupo ng Atomic ngayon. Dahil sa karisma. Yun, 1.8 na. Yes. Ganon kalakas yung power ng Atomic. Hello po. Yan. Kaya Coach Albert, Atomic. Sigurado ko lang, Coach Albert, kasi medyo marami nagtatanong sa akin kung ilang taon ka na daw ba? 30 na po tayo, sir. 30. So, kakapasok lang ng 30, bagit sa bagets. Sir, pero, baka Coach James, kung sino man yan nagtatanong, baka karamihan dyan babae, hindi na po available si Albert. Yan. Yun, sir. Doon na po usapan talaga yun. So, sorry po, girls. Mag-network na lang po kayo. Build your community. Nag-comment pa naman yung wife ko dito. Angel Stephanie, hi lang daw. Wow, hello kay Angel. Yan. Parang hindi, baka kaya nila tinatanong kasi at that age, tapos naging ganito ka-successful. Yun siguro yung direction nila. Nakaka-amaze po talaga kasi kung 30 na si Albert ngayon, mga nag-start ka, mga early 20s for sure. Yes. Right after my yun nga kasi marami mga bagets po nanonood sa atin, mga Gen Z. Kaya talagang yung story ni Albert, talagang ma-amaze sila, may inspire talaga sila. So yun, siguro sir, pwede kung if you allow me na itanong na ito na sino ba si Albert noon? Ayun. Sino si Albert noon? Kasi yun nga, meron na akong idea, sir, ito para sa for the benefit ng mga ibang mga viewers natin. Paano nagsimula, background, saan ba nanggaling. And kasi nakikita na natin ito, sir, nakita natin Bumblebee. Maputol kita, Coach James. Nagulat ako kasi sa comment. Meron din palang Atomic sa Batangas. Wow. May nag-comment, Atomic Batangas, Paul Robles. Wow, grabe kalakas ang Atomic. Ibig sabihin, hindi lang Visayas, Mindanao, hanggang Luzon. Yes. Yes. Ayan, dami yung nakikita pa ni Atomic. Ganon kalakas yung power ng Atomic. Yan. Pasabog na talaga, sir. Sumabog na. Sumabog na talaga. Tsaka, isipin mo, kung gaano kalakas, isa sa branch natin sa Mindanao. Diba? Nagsasabi sa akin yung mga leaders doon, sir, inubos ng grupo ng Atomic yung package. Grabe kalakas. Grabe kalakas ang Atomic. Pero kita nyo naman kasi laki ng grupo ng Atomic. May Atomic Baguio rin. Ayan marami din. May grupo kami doon, sir. Bihira naman. Dapat pala ito after ng COVID. Talagang iikot ito si Albert. Iikot ito. Laki ng grupo. Parang namasyal lang sa Baguio, sir, tapos nagbuo na ng grupo. Yun ang kagandahan sa mga natin sa easy business natin. Hindi ka lang basta mamasyal. Siguro nagawa niya to before pa itong mga lockdown na nangyari. Kaya may nakagisnan ko paano ba ang tamang term? Kasi nung nag-uumpisa si Albert, nakita ko
hanggang nung Yun. naging ano siya. Naalala ko, Albert, no? Ipapakita natin yan ngayon, sir. Oo, nung nag-umpisa siya, hanggang naging successful siya. Ibig sabihin talagang Lalong-lalo nakita ko. Lalo yung mga taga-probinsya, sir. So, syempre, maraming makarelate sa kwento ko kasi tubong probinsya po ako. Yung typical na nasa probinsya talaga. Alright? So, shout out ko yung shout out ko muna yung isang leader ni Albert, si Maridel. Yan, nanonood abansado. Yan. Oo, ang ganda nung ano yan. Sa MOA Arena. Tsaka Coach James, Coach Albert, may nabasa ako sa comment kasi, sabi niya, hindi pa raw nagsasalita si Albert, 1.8 na ang viewers. Yes, Paano pa kaya pag nagsalita yan? Oo, marami kayong matututunan. Oo, kaya doon sa mga viewers natin, lalo na yung mga bagong pasok, yan, i-share nyo po ito kasi marami talaga kayong matututunan ngayon. Yan. Ayan, promise namin yan. So, ibalik natin doon sa sinasabi ni Coach James ngayon. Yan. James, ituloy mo yung question mo kanina. Yung Coach Albert, nabanggit mo yung probinsya kasi ako, pagka sinabi kasing probinsya, ibang association yun eh. Parang gaano ba ka-probinsya yung sinasabi mo? Kasi pwedeng probinsya, di ba, nandito lang, sa city lang. Ikaw yung magkwento kung gaano ka-probinsya ba yung sinasabi mo na yan. Para makita nila, makita nila, ano ba, saan nanggaling ito si Albert? Dati ba itong patay gutom? Yung mga ganun ba? Sige, pagkwentuhin natin si Albert. Sige po, kung okay lang, direct, meron akong PowerPoint. Kung lang, ipapakita ko para po, ayan. Yan yung gwapong Albert na. Wow! Hindi, yan yung malakas ang karisma. Alright, so para sa information, lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa akin, by the way, my name is Albert Jasma, all the way from Bohol. Alright, so maybe familiar na sila, sir, sa the land of Chocolate Hills. Right? Yes. Okay, kung saan ka man ngayon, sana safe ka ngayon, especially na may bagyong parating, di ba? So, sigurado yan, i-attract natin yan na hindi madadaanan yung Pilipinas talaga. Alright, so, now, so nasabi na ni Sir James kanina, tubong probinsya po ako. Sir, kung may makarelate, ganito po yung bahay namin dati. Oh. Ayan. Kung napansin mo, sir, yung bahay namin sa baba, may kulungan ng manok. Yan talaga yung typical na bahay sa probinsya. Tapos dito ka, Coach Albert, dito ka lumaki. Yun. Dito ako lumaki hanggang college. Na nag-graduate, hindi pa rin kami nakatira. Parang saang particular place sa Bohol? Sa sentro, I mean sa heart of parang sentro ng Bohol. Hindi naman sa capital, pero parang nasa gitna ng Bohol. Talagang probinsya na ang dating, no? Probinsya na. So parang remote area ba? Hindi naman ganun. Remote talaga, sir. Kami yung pinakamalayo sa road. So, nasa mga around 3 kilometers pa yan, lalakarin mo bago ka makapunta sa sa Barrio Road. Oh. So, tingnan mo yung hagdanan dyan, sir. Typical na very slope talaga, yung hagdan. Yung typical na bahay sa probinsya, no? Oo. Yan. Tapos, dati, sir, ganyan yung laruan namin. Ganyan. Ito yung first picture ko. Yan wow. Yung saan ka dyan? Saan ka dyan? Yung sir? Naka-shorts? Yung pisot pa, sir. Pisot. Alam mo ba ano yung pisot? Maliit. Supot pa, sir. Supot. Oo. Sasabihin ko sana eh. Yan po, sir. Yan po. Ayan. Cute ba? Cute. So, yan po. Yung mga laruan namin dati, mga ganito po. I don't know if makarelate ba sila yung bahay-bahayan. Di ba? Ngayon kasi mga Mobile Legend na mga ganyan. Oo, iba na. Second picture that time yung ako si nanay, ikaw si tatay, ito yung kwarto natin. Bahay-bayan. Oo. Yan. And then, nagiging ako, sir. Dahil ang background ko talaga, nagiging ako, ex-seminarian. Graduate po ako sa seminary. Dahil sa hirap ng buhay, sir, because my parents could not send me to school when I was in high school. Nag-working student po ako sa convent. Ayan, nag-working student po ako sa convent. Ibig sabihin dito, Coach Albert, dahil high school years po, sir. Oo. Nasa kumbento po ako. May plano ka talagang magpari niyan o wala naman? Wala po. Na-influensyahan na ako kasi yung environment ko that time, mga pare. Okay. Oo. So, high school ka niyan, Albert? High school ka niyan? Ito, college na to, sir. College na yan. Nasa seminary na po ko that time, taking up the course Bachelor of Arts major in philosophy po. So,
Ayan po yung ano, ako dati nung nasa seminary pa, di ba? Bakit Nagbibigay Albert? ng communion. Napansin ko parang isa lang yung pakpak mo diyan. Sa angel yan, sir. Hindi yan sa akin. Yung sa likod, Uy! may angel. Pambihira, Wala pa tayo sa kalahati. Coach Ayun. James, 1.9 na. Yan. Parami ng parami. Ayun. Ayan. Yan yung mga kaklase ko dati, sir, when I was in the seminary. Ayan po. Ayan po, nagbibindita na nagbendisyon ng patay. Talaga? Okay. Oo, yun yung mga namin dati. Nagdarasal sa mga sir. Mabait ba ko tingnan dyan? Ako yung nasa gitna. Ibig sabihin, hindi ka mabait ngayon? Hanggang ngayon naman, sir. Okay, yun. Good boy na good boy eh. Good boy, Hindi gagawa ng kung ano-ano eh. Yes. And dahil sa hirap ng buhay, sir, actually, I really did well in my studies. Kasi nga, naka-mindset ako that time na, syempre, pag hindi ako tutuloy sa pagpare, parang na-mindset ako that time na puhunan ko talaga yung grades ko, yung may, di ba? I did well in my studies. So, high school, elementary high school, halos kinuha ko lahat ng awards sa school. In fact, yan po yung nag-study ako that time. Nakita niyo yung book sa likod. Nakita yung book sa likod, philosophy yan. Pinicturean ako ng kaklase ko that time. And I graduated as cum laude po. Ayun po. Wow! Hinakot natin yun. Talaga. Ayan. Tuwan-tuwa yung parents ko dyan, sir. Pero noon ko na-realize, hindi pala makakain yung diploma. Yun lang. Oo. So, right after my graduation, sir, parang ito po yung right after ito yung best buddy ko talaga, si Jason. I don't know if familiar ba kayo sa kanya. Ito po yung ko, sir. Right after my graduation, nag-apply kami ng work kasi nga nag-voluntary exit ako sa seminary for exposure. Parang discerning period pa yon kung magpapari ba or baka gusto ko pang magmadre, mga ganyan. Direct downline mo ba si Jason? Hindi po. Crossline po kami, pero body kami. Okay. Crossline kami. Ayun yung pinaka-important. Lalo mas sa mga nag-start ngayon, mas maganda talaga may body. Kasi nga, hindi ka naman pwedeng mag-share sa downline mo kung nabu-burnout ka, di ba? Pangit naman na Coach Albert kung may ulo ka, may kamay, may paa, walang body. Di ba? Kailangan talaga ng body. May body. May partner ka talaga na parang siya yung doon ka mag-share sa kanya yung napi-feel mo, okay ka pa ba, ganyan. Wait, so, at least isa sa napansin ko dito sa picture, yung kulay. Oo. Nagbago, di ba? Yes, medyo naka-white light, sir. Oo, naka-white light. Talaga. Naka-perfect white eh. Alam mo, sir, sa picture na yan, I was very desperate during that time. Parang na-discourage ako kasi dalang-dala ko yung records ko sa school, pero nung nag-apply ako ng work, parang may mali. Kasi yung sinabi ng parents ko dati, di ba? Study hard, get a good grades, tapos pag may maganda kang grado, makapagtrabaho ka ng maayos, tapos may magandang sweldo ka, mga ganyan. Pero nung nag-apply ako ng work, sir, na-discourage po ako that time kasi nga, feeling ko, mga around 8 to 10,000 per month yung sahod. Kaya nga, doon ako na, Anong work na, Albert? Anong work siya? Actually, ready na talaga ako mag-teacher sa isang university dito sa Bohol. Private siya na, Hindi ba Coach Albert, kaya tayo nahirapan mag-aral kasi sinasabi study hard? Dapat study soft. Dapat study soft, di ba? Kasi study hard, talagang mahirapan ka. Magaling ka talaga sa mga ganyan, sir. Joke lang yun, joke. Para relax lang tayo. Yan, relax lang tayo. Chill lang tayo. Pero ang ganda ng mga outfit dito niyan. Tsaka isa sa napansin ko rin dito, yung payat. Feeling ko, ako na yung pinakagwapo dyan, sir. Sa grupo nyo? Talaga? Yung mga suot ko na yan, feeling ko ako na yung pinakagwapo talaga. Hindi, tsaka yung payat ka, no? Payat ka niyan. Oo, super payat pa ako dati, sir. And then, natagpuan ko yung sir. Sir, puro kangkong kasi. Puro kangkong daw kinakain. Oo nga. Yan. Grabe talaga yung grabe talaga yung pinagdaanan namin dati, sir. We were in, childhood years. Kasi alam mo yung school, lalakarin pa namin yan, sir, nasa mga 1.5 hour bago kami makarating sa school. So from your house na yung kaninang picture? Yeah. Oo. Lalakarin namin yun. Tapos, alam mo yung bauna namin dati, yung hindi kasi lunchbox, yung dahon ng saging. Pamilya ba kayo sa ganyan? Oo, yung dahon ng saging. Tapos dahil sa sobrang likot mo sa school,
nasisira yung baon mo, pati yung bagoong mo, 'di ba? Nasa aklat na, 'di ba? Ganyan po kami kahirap dati. Buti na lang natagpuan ko yung empowered consumerism. Yun. Ayan po. Ito po yung time talaga, sir, na hinataw ko talaga yung empowered consumerism. Sino ang nag-share sa'yo? Isa sa mga din, sir. Ex-seminarian din dati. Si Coach Christopher Gumapak. Ayan. Yan po. Dito po sa Bohol. So, I was very skeptical that time kasi feeling ko that time hindi ko to linya kasi yung linya ko nasa church, 'di ba? Nag-aral ako ng philo. So, sobrang layo talaga na magiging magiging distributor po ako or feeling ko kasi dati. Graduate ka na neto nung nasharean ka? Oo. Right after my graduation, sir. So, syempre, 5-year yung course ko, 5 years. So, yun po. Dahil naghanap ako ng tinatawag na greener pasture. Wow. Yan. So, natagpuan ko yung empowered consumerism. And, honestly, sir, nung nag-start ako, parang na-question ko sa sarili ko kung, lalo na sa mga beginners na nandito ngayon, sa 1.9 viewers na nandito ngayon, kung ikaw ngayon, kung ikaw ngayon nakaka-start mo pa lang, so syempre, 'di ba, baliw na baliw ka, pero nung hinataw mo yung negosyo, nawawala na yung excitement mo dahil sa daming rejection that time. So, parang hindi ko na-meet yung expectation, sir, na yayaman dito, mga ganyan. And di ko makalimutan, sir, I texted my mentor during that time. Ay sabi ko sa kanya, it's hard for me to love this kind of business. I hate rejection. Sino ba naman gusto ng rejection, di ba? Tama. Diba? Pero alam mo, sir, ano yung pinakamagandang sinabi niya? Ang sabi niya sa akin, Bert, you cannot love that which you do not understand. Correct. Oo, tama ba? So, hindi mo daw siya pwedeng hindi mo siya pwedeng mamahalin kung hindi mo siya naintindihan. Ayan. So, inaral ko yung sistema ng business, sir. Inaral ko yung sistema ng business that time. So, yun po yung kwento ko, bakit na ako sa empowered consumerism. Ayan. So yun, Albert, yung nag-start ka na, syempre, nandun tayo sa inaral mo na that's the foundation nung ating business talaga everyone knows about that yung building stage mo na. So yun yung magandang yung nagda-directing, nagbi-build ka na ng mga first liners mo, hanggang sa nag-grow na, hanggang ngayon nagki-keep ka na. So kamusta yung journey nung mga stages na yun? At first talaga, aaminin ko, especially sa mga nandito ngayon, kasi ngayon, sir, online na kasi Hindi na sila makarelate sa naranasan namin dati na dumating sa point na mas masarap pa yung kinakain ng prospect ko kaysa sa family ko. Oh. Kaya, di ba yung feeling na potential na uy, mag-pay in to, di ba? Ililibre ko sa McDo. Tapos, pag-uwi mo sa bahay, di ba? Bagoong yung ulam ng family. Ang laki ng difference ng offline sa online. Oo, totoo talaga yun, sir. Kaya super blessed talaga yung mga nakaranas na ng online marketing kasi yung harap doon sa sinasabi ni Coach Albert, 'di ba? 'Di ba pag ikaw ay offliner before, yung ginagawa namin na pag may prospect ka, natural pakakainin mo pa yung yung prospect. Oo. Yes, sir. Yun ang kultura tapos yung prospect mo, alam mo pa yung patay gutom, yung malakas kumain, 'di ba? Tapos hindi rin pa nasasali. Yun yung mga mas 'di ba? Malupit dun, sir, yung magte-text sa'yo bago ka matulog, sir, hindi na ako tutuloy. Yun yung yun yung pagkakaiba ng rejection sa offline sa online. Yes. Oo, parang sa online kasi parang wala ng emotion kasi madali na i-block pag negative. Coach Albert, kulang na lang ipaluwa mo yung pinakain mo. Hindi ka pa natutuloy. Pwede iluwa mo muna. Hindi ko makalimutan, sir, when I was in Davao, na nag-expand ako ng business doon, nag-rent ako ng pinakamurang hotel doon. Ang na-rent ko is 50 pesos per night. Wow. Na hotel. Oo, totoo. Pero yun, sir, terminal. Terminal ng bus. Nag-rent ka lang ng yung folding bed. Yung SM Ecoland Terminal. Doon ako nag-rent para matulog. Tapos mag-network na naman. Yun yung mga na-experience namin dati. So, I know hindi na yan mararanasan ngayon. Lalong-lalo na meron ng sistema sa online marketing. Kaya parang sir, parang ito yung marirelate ko na word ko if we will philosophize these two words, fact versus truth, di ba? When we say fact kasi, pag fact kasi is hindi mo siya pwedeng
it is not questionable na. When we say this cell phone is black, or 'di ba? It is a fact. Yun na yun. Or, diba? Pero pag sasabihin mo, sir, na pangit ako, possible truth yan sa'yo. Pero para sa akin, gwapo ako. So yung truth pala, depende sa perspective. Yes. Ayan. Yan po yung difference ng fact and truth. So, but na-share ko to, sir, kasi nga ma-relate ko tong story sa network ko dito. Kasi di ba, parang ano, sir ba, pag ito, fact, nakakita ka ng seed, hinawakan mo yung seed, it's a fact. Pero possible yan, yung seed na yan, magka-create siya ng another truth few years from now. Na yung nakikita mong seed na yan, possible mag-create yan puno, di ba? Hanggang sa magiging mag-create ng bunga, hanggang sa mag-create ng another seeds, na yung seed na yan, possible magiging forest pala siya in the near future. So, parang na-relate ko yung sarili ko, sir, kasi nga yung natanong ni Sir James kanina, ito kasi yung mukha ko dati nung nag-start ako sa Empowered Consumerism. Yung patay gutom talaga. Totoo yan, sir. Yan mo. Yan, tingnan mo. Yan po yung ito yung maitsurang pakwit na, sir, no? Oo. Hirap na talaga, sir, na hindi mo na alam kung... Kasi full-time na ako agad dito. So, syempre, nakaranas kami ng nagbebenta ng products, na kahit sachet lang, ito ang tuwa ka na, makabenta ka lang ng isang sachet, mga ganyan. So, dumating sa point na na-experience ko yan, nasa tuking na pala tayo. Hello po sa lahat ng mga... Oo, 2,000 na tayo. Oo. Grabe. Yan po yung experience ko. Pero kung ikaw to ngayon, na-experience mo to, na burnout ka, nanonood ka ngayon na wala ka pang pay-ins, nanonood ka ngayon na medyo, feeling mo, don't you worry. That is a fact today. Pero few years from now, don't you worry kasi nga, ikaw na ito. Wow. Ikaw na yung mag-i-encash ng first million mo. Tama po ba? Congratulations. Wow. Yan po yung, I was 22 years old when I earned my first million. Ayan. Yan po yung Batang-bata, no? Batang-bata. 22, wow. Nakita ko nga sa teller siya, yung mukha ng teller, parang na-question talaga sa kanya ba talaga. Parang nagdududa, no? Parang nagdududa. Dito yan sa Manila yan. Manila nangyari yan. Oo, Manila yan. Nice. Diyan ako nag-encash sa first na earning ko in 1 million sa isang buwan. Ayan po. Okay, so yan po. And then, dito, ito sir, para bigyan natin ng lakas ng loob yung mga onliners ngayon kasi for sure, hindi nila ito nararanasan. Yung mga nag-i-explain sa sa mga purok-purok lang, mga kubo-kubo. Ayan po. Yan po kasi may dati. Pero kung naranasan mo ngayon na nag-explain ka or lalo na pag wala o organic pa yung marketing mo sa online, di ba? Hindi pa naka-boosting kasi wala pang budget. Don't you worry. Don't you worry, kapatid. Kasi nga, pag magiging successful ka sa Empowered Consumerism, possible ikaw na ito mag-share sa malamig na lugar. Ayan. Wow. Tama. Naka-aircon dati. Pati mga Bisaya nagko-comment, Bisaya rin. Nakarelate lahat din sa nag-OTP nag-e-echo doon sa mga ganun lang kubo, 'di ba? Sa ilalim lang ng puno, 'di ba? Na mainit, walang budget. Nakapostura ka pero pawis na pawis ka, pero ngayon share na puro sa aircon na. And hindi lang basta aircon, arena na. Yun yung sinasabi ni Coach Albert na fact and truth. Yes. Yung fact kasi, yun yung nakikita mo sa sitwasyon mo ngayon. But the truth is, hindi talaga ikaw yun. Meron pwedeng mangyari sa'yo na hindi mo pa nakikita. That's the truth. Yan. Kaya lang, most of us kasi, yung madaling bumigay, madaling mag-quit, umaayaw. Kasi yung nakikita mo, ang tinitignan mo, yung nakikita mo ngayon. Yan. Hindi mo pa nakikita yung truth. Ano ba talaga yung ikaw? Yan. Ano ba talaga yung possible na mangyari sa'yo 3 years from now? Oo. Right? And then, syempre, yung bridge nun, from the fact and truth, yung bridge nun, yun yung hardship. Yun yung tulay Yun yung tulay. Yung dinadanas ng karamihan ngayon na nare-reject, pinagtatawanan, nilalait. That's the bridge para mapunta ka sa truth. Yan. Tama po yan, sir. Yung maganda. Kaya nga pinapakita ko sa kanila yung mga experience ko dati para ma-compare din, para ma-imagine din na ano bang mangyari sa kanila pag magiging successful sila sa Empowered Consumerism. Oo, kasi karamihan, Coach Albert, di ba? Pag may nakita silang mga top earner, ang nakikita nila yung resulta, hindi nakita yung pinagdaanan.
Yes. Lalo pagbago, di ba? Lalo pagbago. Kaya ito, ang ganda nung kay pinapaliwanag ni Coach Albert, nakikita nyo ngayon, lalo na sa mga bagong sali sa empowered consumerism, ano ba siya dati? Hindi nyo alam, mas mahirap pa nga siya dati doon sa iba sa inyo. Pero hindi siya nagpatalo doon. Ibig sabihin, hindi yun yung hindi yun yung truth niya. That's the fact. Yun yung kalagayan niya before. Ang ganda ng share ni Coach Albert today. Yes. Dito ganito kami sir nung nag-ano kami dati, nung awarding. Kung basahin mo yung ano diyan sir, kung babasahin mo yung recognition diyan, yearly yan, year 2013. Ano to? Sa grupo mo to? Oo. Parang year-end recognition, sir. So dahil wala kaming budget na kupo pa rin yung Kupo pa rin, paulit sa kawayan ito eh. Oo. Para lang makaroon ng awarding. Tingnan mo yung mga suot namin that time. Wala pang picture lang talaga yung Pero who knows, sir? Wow, ngayon. Ito na yung truth, sir. Yun. Diba? Yan po yung mula sa mula sa kubo papunta sa convention na. Yan, sa SM pa yan, sir. SM, Saan to? Sang to? Cebu? Sa Cebu. Dati sir, nakasando yung in-award doon eh. Nakasando lang eh. Ngayon, nakaterno na. Yes. Nag-level up talaga. Dati, yung parang yung nakikita natin, Coach, yung Coach Albert, yung pinakita mo kanina, yung seed. Tapos, nung naging forest na, ang gandang tignan eh. Yan. So, ito na ngayon. Ito ba yung Coach Albert? Ito ba yung habal-habal? Sa to sir, sa Agusan po to, ang tawag nila dito, Skylab. Skylab yan po. So, kailangan balanse yan. Pero ang galing nilang bumalanse diyan, no? Ibig sabihin itong picture mong to, nagne-network ka na niyan sa Agusan. Oo, nag-expand ako ng network. Wow. So siyempre, dahil walang budget, so kung ikaw to ngayon, ito yung fact mo ngayon, nag-jeep ka pa, di ba? Or kung ano pang ginagawa mo ngayon, nagko-commute ka pa, kapatid, or sa mga nandito ngayon, ang advice ko sa inyo, pag sasakay ka ng jeep mamaya or bukas, amuyin mo yung tambucho niya kasi mamimiss mo yan. Mamimiss mo yung baho na yan. Pag nasa truth ka na no? Pero ito ang kapansin-pansin. Though yun, tingnan mo yung Coach James, yung kanina nasa Skylab siya, up to this jeep. Anong napansin mo, di ba? Kahit anong hirap, pag ini-enjoy mo siya, baliwala siya. Dapat i-enjoy mo lang yung ginagawa mo. Kasi yung iba, pag nahihirapan, masyado nilang dinidibdib. Ito, ini-enjoy ni Albert Sir Bong, parang ga-outing lang sila dito. Nga. Pero road trip lang eh. Perks ng yan, yung pag-network talaga, mararanasan ng bawat isa yan. Yes. Pero namnamin mo yan ngayon kasi 2 to 3 years from now, hindi mo na yan may experience. Kung gustuhin mo, diba? Kasi ikaw na yan. Yun. Pambira, parang si Tom Cruise lang Pag naka-sports car ka talaga, sir, gumagwapo ka talaga. Yun. Yan po yung natin. Ito na po yung situation natin ngayon dito sa Bohol, yung mga leaders natin dito. Coach Albert, until now, yan ang the only Camaro Bumblebee sa Bohol. Yes po, sir. Po, sir. Oo. Diba? So, yun po yung ko. Ang kagandahan po dito, sir, marami kahit pandemic ngayon, marami din ako mga leaders na nagpalabas ng mga sports car. In fact, within 2 months, may 3 nagpalabas na may isa ng Mustang, may nagpalabas ng GT86 sa Cebu. At mayroon din Dapat Coach Albert, sabihin mo pag may naglalabas, kompletuhin na yung Transformer. May Bumblebee na, di ba? Okay. Susunod si Optimus sir. Ito yung mga sasakyan mo. Ito ngayon, itong nandito sa picture. Oo. Yan po yung 3 sasakyan ko ngayon. And then, ayan po, yung first car ko, ayan yung parents ko. Tapos, ito po yung bahay ko dati, sir. So, syempre, kung ito yung fact mo ngayon, maybe nakarelate ka. Alam mo yung sir, yung experience na sobrang kapal na ng daga, yung hindi na matatakot sa'yo. Yan po kasi yung experience. Pero kapatid, namnamin mo yan kasi pag magiging successful ka sa empowered consumerism, baka, yan po yung kami dati sa parents ko. Baka, ito na yung titirhan mo. Coach Albert, yung bahay na yun existing pa?
Yes, existing to, sir. Ito. Okay. Ano Ayan na po. siya ngayon? May nakatira pa or wala? Wala. Mga ano okay. na lang, mga manok. Okay. Parang farm na lang. Farm na mga manok, sir. At Galing. tapos, yan po, dito na po kami nakatira, sir. Ayan. Nice. Wow. Nice. So, with my family. So, Saan yun? yan Sa po. Cebu? Sa Sa Bohol? Cebu po, sir. Sa Cebu po yun. Oo. Kasi dati kasi nung wala pang pandemic, 3 days ako in a week, may 3 days ako sa Cebu, tapos 2 days dito sa mga ganyan kasi yung travel. Patawid-tawid ka, kasi may Patawid-tawid. grupo, yan. Alam mo, Coach Albert, maputol kita. Meron kasi akong nabasa sa comment, sabi niya, sana all. Yan, ang gandang reply yan eh. Alam mo, pwede ka ring magkaroon yan if you will just look at your truth, not the fact. Yes. Yan. Pero yung mga nag-comment ng sana all, sir, i-correct natin yan. Yan. Sige nga. I-correct natin yan yung sana all. Tapos Coach Albert, bindisyonan mo na rin. Yung nag-comment, sana kung ikaw ngayon nanonood sa video na to, sana hindi ka na mag-comment ng sana all. Kasi ngayon yung pag sana all kasi it's a poor mindset. Parang inaamin mo na sana all sila na, sana all mga ganyan. Dapat nang sasabihin, I'm the next. Yes. I'm the next. Hindi po yung sana all kasi pag sana all parang ina-admit mo na sa sarili mo, wala ka na sana. Sana all sila lang. Kayo lang meron, parang ganoon. Sana all, laging sana. It's a poor mindset. Pero pag pag rich mindset ka kasi dapat I'm the next. Yun. Yan. Dapat dapat kiniklaim mo na. Oo, kiniklaim mo. Ayan, so inaabangan ko na, baka palitan na nila yung comment nila. Yan, I'm the next na, sir. Yung comment nila. Tsaka tanggalin natin yung sana. Kasi parang sana, may duda ka eh. Di ba? Walang confirmation eh. Dapat yung katulad nung sinabi ni Coach Albert, I'm the next. Pero yung sana, pinagdududahan mo yung sarili mo na baka mangyari o hindi, parang 50-50. Kaya tanggalin natin yung sana. Yes. Yun. Exactly, sir. Wow, ito na yung anak ni Albert. Oo. Buti na lang hindi ako kinuwang ninong. Ayan, ito po yung condo namin. Sa harap niya is golf course po siya. Wow. Ayan po. Tapos dati sir, nagpapa-picture lang ako dati. Ito talaga yung nagme-mentor sa akin dati, sir. Si Coach Elnie. Coach Elnie. Nagpa-picture ako sa kanya nung nakaano sa profit sharing niya. Pero yan yung fact ko that time. Pero darating sa point na yun! Ikaw na rin yung maka-profit sharer. Magkano to, Coach Albert? 300? 800. 800? Wow! Dati nakapagpa-picture. Ngayon, siya na. Yun. Kaya sa mga natin diyan, viewers natin, kung may chance kayo makapagpa-picture sa mga ganyan, magpa-picture na kayo kasi yan na yung nyo yan yung magiging future nyo. Yan, katulad ni Coach Albert. In-apply niya yung attraction. I'm the next. I'm the next talaga yan. Hindi yan sana all. Oo, correct. Yun. Ang galing. Dati sir, nanonood lang ako ng NBA. Sa TV. Sa TV yan. Pero ngayon, consumerism, lahat ko yung US trip ng company. Nanonood ako ng NBA. LeBron James yung pinanood namin yan. Oo. Sa Milwaukee yata to. Sa Milwaukee. Oo, Milwaukee at saka yan. Sila Antetokounmpo versus LeBron James yan. Ayan po. So, ito yung mga travels din ko, sir, nung na wala pang COVID. So, we are so blessed kasi nakapag-travel kami na sa mga almost 20 countries na. Within 5 years na sineryoso namin yung empowered consumerism. Ito yung time, Sir James, na sinabi mo na pakongkong-kangkong lang. Yes. Nun? Yan yung time. Talagang, umalingaw-ngaw yung na yun. Nakuha kasi yun sa video. Correct. Nag-trending yan, sir. Nag-trending. Ayan, naka-Hong Kong ako, tapos naka-Thailand kami, naka-Taiwan, naka-Korea, yan po. Naka-Dubai, with the top 20 po ito. Tapos yan kasama ko mga magkasama tayo niyan. Oo, sir. Magkaano pa kayo? Magkasabay kayo ng wife ko dito nung papunta sa Oo, naalala ko yun. Kami yung batch nun eh. Kami yung batch nung papunta ng Maldives eh. Ayan po. Ayan.
Ayan, nakapunta din tayo na New York. New York. Yan, sa Vietnam, sa North Sikkim, sa India po, and then ito po sa Lao country po ito, sir, yung isa sa mga highest peak ng Lao, inakyat ko talaga. Wow, galing. Oo, parang trekking test talaga siya. Ay, may ano ka? May single motor doon? Parang tourist, hindi sir, parang inakyat lang nila doon. Okay. Para magpa-picture lang, kala ko. Test lang. Hindi ano yan. Oo, tapos yan po. So, actually, I'm showing this to you, not to brag my result, pero para po ma-imagine mo na ito ano yung future na naghihintay sa inyo. Correct. So, alam ko kung maybe maka-afford sila, sir, di ba? Pero iba kasi pag libre din ng company. Correct. Oo. Di ba? Di ba? Kasi ito yung sa Bali, Indonesia. Ayan po. Tapos, nakapag-Halong Bay Cruise with 3 days na Halong Bay Cruise, nakapanood ito sa US trip na po ito. Ayan. Ito sa Times Square sa New York yan, sir. Yung sa Spider-Man. Okay. Correct. Coach Albert, ang lakas ng influence mo, ang mga comment natin ngayon, I'm the next. Oo. Yan, nag-set na tayo ng panibagong. Maganda basahin yung I'm the next, sir. Correct. Yan. Nasusustain natin yung 2K. Mukhang papalo pa tayo ng 2.5 hanggang 3K before we end this episode na to. Siguro mas maganda Coach Albert, doon sa sentence na yon. If I will kung matatanong ako, mas maganda dagdagan natin ng will. I will be the next. Mas yun mas direct yun I will kasi may will. I will be the next. Yes. Yan. Pwede. Ayan. And then, nakapasok. Actually, sir, ganito po. Hindi naman nag-aim ako na better than anyone. Pero, syempre, nakapasok din tayo sa top after nung, nagiging top 9 ako sa Bohol, nag-top 4 sa Bohol, hanggang sa nag-top 1 ako dito. Tapos, dinideclare nila ako na Hall of Fame sa Bohol. So, nung na-declare ako ng Hall of Fame, nakapasok ako as top 11 sa 2017. Wow. Yan po sa empowered consumerism sa buong Pinas po. And then 2018 po, sir, nagiging top 6 po ako. And then 2019, just last year po, sir. Yan po. Nagiging top 3 po tayo. Wow. Yan. So kung napansin niyo, sir, parang in-apply ko yung Kaizen na principle. Oo. Okay. It is a continuous improvement talaga. So ito yung tip ko para sa mga baguhan. Ganito po. Dapat ang prinsipyo ko kasi is I am in competition with no one. So and honestly I have no desire to play the game to be better than anyone. Wala po akong desire na ganyan to be better than anyone, but my principle is this, na I should be better, or I am simply I am simply trying to be better than I was yesterday. Yan po. Parang binibreak ko yung record ko. Parang dapat ang gusto ko mas i-break ko yung record ko kung ano ba yung mga activity ko dati, mga ganyan. So kaya nagtuloy-tuloy tayo na pataas ng pataas yung rank po. Actually, 'di ba? Pwede nating sabihin, the only enemy you have is your own self. Tama po. Ang kalaban mo sa walang iba. Sarili mo lang. Kasi kahit anong turo sa'yo, ikaw pa rin yung will mo pa rin Kung talagang gusto mong maging successful, ikaw pa rin. Tapos hindi siya magiging healthy kasi, sir, pag gusto mong i-prove na you are better than anyone. Correct. Alam mo, inaabangan ko. Tama. Coach James, inaabangan ko yung pagpasok niya sa Hall of Fame. Yun! Sarap. Kasi konti na lang. Nakita ko nung nag-start to si Albert hanggang paunti-unting paakyat Kaya pag nasa Bohol ako, talagang gusto ko na mi-meet itong mga to sila Albert. Kasi ang sarap 'di ba? Yung mga dating nag-uumpisa, nakita mo naging successful, parang naging part ka ng journey nila. Yan kasi naging payat ka pa noon, sir. Payat ka din na that time. Oo, sobrang patay gutom pa rin Nasubaybayan niya talaga, sir, Nasubaybayan niya. Nasubaybayan ko, including yung mga grupo niya. Kasi kung saan kami pumupunta, sabi ko, daming grupo si Albert. Sa Davao, yan, nakikita ko, naka-uniforme sila ng Atomic. May uniform pa yan Atomic. Hanggang napunta ako ng Camiguin. Naalala ko yun, yung grupo ni Albert. May grupo din ako doon. Tapos, ang Camiguin, sir, nag-expand ako that time, nasa mga year 2013, mga ganyan. Alam mo, sir, noon that time,
nakitira lang ako sa downline ko that time. Doon sa Camiguin. Pero di ba may mga kamag-anak ka doon sa Camiguin? Actually, di ba may... ko lang, sir. Nagsisearch lang ako sa Facebook ng Jasmine. Okay. Parang, gaw na. May question ng Coach Albert. Yun nga, di ba nag-expand kayo? Talagang ibig sabihin, yung, di ba meron kang Cagayan de Oro, may Davao ka, may Cebu ka. Talagang, talagang ito ay di ba yung online hindi pa ganun ka hindi pa ganun ka gamit noon Talagang pinupuntahan mo tong mga lugar na to talaga. Yes sir. To expand to expand. Pero with the use of technology noon, syempre yun nga, naghahanap ka ng kamag-anak, naghahanap ka ng prospect doon, pero talagang personal kang pumupunta at bumabagad ka ng kasi hindi mo alam kung magpipiin ba talaga siya o hindi. Yun ang gamble doon. Yes, relate dyan yung mga naka-experience ng gano'n, yung wala pang pandemic. Kasi nga talagang, sige, interesado ako dyan, puntahan mo ako. Talagang tayo rin, miski ako Iloilo, Palawan, yun yung mga Manila. Minsan darating ka sa point na, pag nadala ka, parang pupuntahan ko ba? Pwedeng, Facebook na lang ulit. Pero ikaw, talagang sinuyod mo lahat Question ko, how long na nagstay ka sa isang lugar? Para kasi syempre hindi nag-pay in, aalis ka kaagad di ba? Pero Coach Albert, bago mo sagutin yan, may nabasa ko ang ganda nung comment Sabi niya, I will be the next. May kasunod Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. May pagbabanta. Yun yung maganda. Talagang in-assure niya. Naniniwala po ako, sir, na isa sa mga the best way para makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay is to declare it publicly. Correct. No-comment talaga yan. Galing May pagbabantay, tandaan nyo yan. Ang galing. Walang atrasan yan, sir. Kumbaga, parang itaga mo sa bato. Parang gano'n yan. Tama. Walang atrasan. Alright. So, yun po yung sir, kwento ko. And isa po sa nagpapatunay na ang empowered consumerism, hindi po advantage na nandun ka sa Manila, hindi po kasi nga kami, nasa talaga kami. So, nasa Visayas talaga, probinsya talaga kami. Tapos, nagpapatunay din sir na hindi to una-unahan. Kasi nag-start ako 2012, 2013, mga ganyan. So, isa na pa ko sa nahuli. Pero yun po, you don't need to be the first here, pero you just need to be the best version of yourself. Yan po. Yan to yung pinaka-importante na wala pong una-unahan dito sa company natin. Yes. Coach Albert, di ba yung nag-start ka na lang para ma-recap natin. Nag-start ka na sinabi mo sa sarili mo na parang hindi ko linya to. 'Di ba meron kang doon na meron kang line na parang hindi ko linya to, blah blah, ganyan. Pero the way na build mo yung grupo mo, nagsisimula ka hanggang sa nakuha mo tong mga naging success mo, sa tingin mo dahil sa mga dahil nga iba yung iba yung background mo sa negosyo natin. Pero masasabi mo ba, dahil nagamit mo yung mga natutunan mo, yung mga principles, mga learnings mo sa napag-aralan mo, masasabi mo ba na linya mo talaga itong ganitong klase ng industriya? Ganito po, sir. Dati kasi, aminin ko sa inyo, career-oriented talaga ako. Ang gusto ko that time, nag-aral ako ng mabuti, I study hard that time, kasi ang gusto ko, pag makatrabaho ako, i-career ko siya, gusto ko yung, siyempre, kaya nga nag-apply ako ng teacher, kasi parang nandun yung linya ng pagiging teacher. Pero, nung lumawak yung awareness ko, meron palang tinatawag ng mga result-oriented. Meron career-oriented, meron ding result-oriented na mga tao. So, ako po yung result-oriented na hindi ko to siya linya, pero yung mga learnings ko sa seminary, yung mga theory nasa seminary, halimbawa, yung discipline, di ba? Dati kasi kabisado ko talaga yung meaning yan sa dictionary, what is leadership, mga ganyan. Pero hanggang theory lang yun. Pero the good thing about our company, kasi nga dito siya namamaterialize lahat, na yung theory, nagiging action siya. So, through my experience. And nababalidate ko na totoo talaga yung ito talaga yung totoong meaning ng helping. Ito talaga yung totoong meaning ng disiplina, mga ganyan. Kasi nga, na-experience mo talaga siya. Paano ka, lalong-lalo na sa negosyo natin na this is more on leadership. It is a leadership game talaga siya. So, lamang dito, pag may parang may skill ka sa pagbibuild ng grupo. Ayan po. Yun ang maganda rin na akala kasi ng iba na ito ay parang small time business, 'di ba? Yun yung iba na
Yes, totoo, sir. Mga ano lang, mga naririnig lang nila na, ganito yan. Pero kapag ikaw ay tumatagal talaga dito, di ba, nagkataon lang na kasi na meron kang magandang background na education na-apply mo talaga. Pero ang gusto natin sabihin sa mga viewers natin na ikaw ay kahit na hindi nakapag-aral, yung kunyari high school lang natapos mo, hindi ka nakapag-college, o iba nga, elementary lang. Pero kapag napasok ka sa ganitong industriya, talo mo pa yung parang nag-aral ng ganung degree kasi nga yung discipline, 'di ba, matututunan mo rito yung core values mo, lalabas yung tunay na ikaw, yung mga good values mo, ano pa ba, syempre yung social relationship mo sa tao, makikibagay ka. So parang nakapag-aral ka din parang education din talaga siya. Yun ang gusto natin na i-impart sa mga lalo na at bago at merong mga hindi magandang naririnig about dito sa industry natin. Na ito ay ano talaga, life-changing, transformational talaga siya. Na yung tunay ikaw ay lalabas talaga, yung the best in you talagang lalabas talaga dito. Basta ano ka lang, mag-persevere ka. Hindi siya makukuha ng 1 year. 2 years. Siguro 2 years yun na. Simula na yun Yung 3 years and above, ayan na, yung evolution mo, transformation mo, doon maano yan. And yun nga, na-validate lahat ng mga inano mo, ng mga napag-aralan mo. Yun ang maganda rin na from theories, eto application, yun lahat. Kaya mas effective yung yung magkwento. Hindi mo kailangan mag-sales talk Kwento lang, solve na yung mga makakausap. Pero honestly, sir, yan yung din ko dati. Tingin ko sa network marketing. Akala ko kasi dati, kasi yung makikita natin sa Facebook kasi dati, more on money, pera, recruit. So, yun yung interpretation ko sa network marketing. Pero nung tumagal talaga ako, sir, I realized na network marketing is a way of life. Dito ko talaga siya, dito ko natutunan kung ano ba talaga yung real meaning of helping. Dito ko natutunan ano ba talaga yung, di ba? Because you will not become successful here if hindi ka tutulong sa ibang tao. Yun talaga yung dito, prinsipyo sa network marketing na you will become successful by helping others become successful. Yes. Yun po yung ko that time na... Kumbaga yung mga pera-perang nakikita sa sakyan, mga bahay, ano lang yun shallow lang yan. Percentage lang yan ng kabuuan ng success dito. Pero the real success talaga dito, sir, yung na-form yung personality mo talaga. Yes. Panalo na, lalong na may pandemic ngayon. Yes. Ma-apply talaga natin yan. So how can we apply na yan? Yun nga, nagbago Ito yung kwento ng before pandemic na diba, paano ka nakapag-transition na ito ngayon, 7 months na tayo. For sure, hindi lang naman 7 months kasi before pa mag-pandemic, ang napapansin ko na yun ang Bohol, lalo na sila upline, Coach El Nitare and the family in the group, ina-apply na nila yung video presentation So parang before pa pumasok to, parang normal na lang sa inyo. So paano yung sa iba, how do you explain yung transition na nagaganap ngayon? Okay. As leader, magandang tanong po yan, sir. Pero as leader sa team ko po, that time, kailangan kasi pag leader ka, you need to be, dapat kung ano si Doc Ed, di ba? Si Doc Ed is visionary talaga. Parang yung thinking ni Doc Ed, advance ng 50 years. Wow. Parang ganun talaga si Doc Ed, di ba? Kaya sobrang lakas parang natin. Lang yan Parang sa chess lang yan Dapat 10 moves ahead ka sa kalaban. Ganyan. So, yun po yung inisip ko din dati, sir, na whatever it takes, ang goal namin that time, ang direction ng grupo namin that time, is to become a digital leader talaga. So, napipredict na namin yun, pinaplanuhan na namin yan with all the directors club shout out pala sa lahat ng directors club under my team. Alright? So, meron kasi akong mga key leaders na So, yun po, sir, piniprepare ko talaga siya before pandemic. Talagang nasabi ko sa sarili ko na ready na talaga kami. May pandemic man o wala. Kasi doon talaga yung direction namin that time. Ang gusto namin, magiging digital leader ka. Na paano ka mag-develop ng isang leader? Paano ka mag-build ng isang network? Na yung kaharap mo, yung screen mo na lang. Yan po. So, yung turo ko sa mga leaders ko that time, you need to, lalo na may pandemic kasi, iba kasi yung change kasi yung mindset ng mga tao, change yung mindset, lalo na mga hindi pa kumikita. So parang nararattle sila, ano bang gagawin dito? Wala pa akong kita, may pandemic pa, paano na to? Paano na tong package? Buti na lang, nag-adjust yung company. Yes.
yun talaga yung pinakamalaking tulong, sir. Kasi kung sino yung unang nag-adjust, ang unang nag-adjust yung company para sa distributors. Kaya yung mga online na purchase, mga ganyan. So yun yung nakita namin na great advantage talaga pag nasa empowered consumerism ka. Kasi mayroong visionary na presidente. Yan po. So ang ini-inject ko na learning sa mga leaders ko, sir, during that time, kailangan you need to move on and adapt. Mag-move on ka na wala na tayo sa sa offline na way of marketing. Kailangan matanggap sa sarili mo na nasa online na tayo ngayon, or else wala tayong makakain or magugutom tayo dito. You need to adapt. Ang kasi, sir, ang mali lang ng iba, hindi siya maka-move on. Lagi pa rin nag-focus sa problema. Diba, may pandemic, nagpo-focus instead sa solution, nagpo-focus sila sa problem nila. Kaya nga, parang yun, sir, para bang kung nagsishare ako sa'yo ng jokes na paulit-ulit, di ba? Hindi ka na matatawa doon. Para ba ang ibig kong sabihin is, if I share you a jokes, or if you do not laugh on the same jokes, why do we cry on the same problem over and over? Yes. Correct. Tama ba? Mag-move on tayo. Kailangan i-adapt natin yung digital na era ngayon. So, yun po yun. Naka-adapt yung team ko sa ganyan. Nag-shift kami talaga. And then dito ko natutunan, sir, yung tumatawa ka mag-isa, na screen lang yung Alam mo, na-speechless ako dun sa ibang comment. Oo. Coach James, kasi Yes po, sir. Kalat talaga Atomic. Meron pa sa Occidental Mindoro. May nabasa ko, may Isabela pa. Norte, sir. Norte. Hindi ko lang alam, Isabela province to, Isabela sa Basilan. Pero may Isabela eh. So that means talagang kalat itong Atomic. Ganon talaga yung ganon talaga ka-powerful ang talaga, ang online, ganon kabilis. 'Di ba? Yun din yung nagiging advantage natin sa gantong situation kasi online yung business natin ngayon. Not unlike before, naalala mo, Albert, na pag offline ka, pag may prospect ka sa isang lugar, kailangan mong puntahan. Pero ngayon, dahil sa sobrang bilis because of the technology we're using right now, ganun kabilis. Kaya mapapansin natin, ang daming sobrang lalaki ng mga kinikita because of this. Yan. Kaya exactly po, naalala ko habang pinag-uusapan natin kanina Coach Albert yung from fact to truth. Ito yung pumasok sa isipan ko para kang nagpapatayo ng bahay mo. 'Di ba? At first, panay mess ang makikita mo Nagkalat ang semento, hollow blocks, mga bakal, kahoy. Hindi mo nakikita But then pag sinunod mo talaga yung blueprint, yung plano, pag natapos yung bahay mo, doon pa lang makikita na ito yung mga pinaghirapan. 'Di ba? Ito nakaganda. Sa same thing with doing the business. Ang nakikita natin ngayon parang mess. Nahirapan ka, napagod ka, nakakalat yung mga simento, maputik, ganyan, 'di ba? Pero pag talagang natapos na yung paggawa ng bahay mo, pag nandiyan na yung mga pangarap mo, eto na. 'Di ba? Parang ang sarap na ng paghinga mo kasi nakita mo na yung blueprint, yung plano mo talaga. Yun yung pwede nating i-share Katulad nung kay Alberto, grabe, nakaka-inspire yung 'di ba? From magkakangkong ngayon, look at Albert right now. Yes. Ganda. So yun yung gusto natin i-share sa mga viewers natin right now na kasi ang dami kong nare-receive, Coach Albert mga PM na nahihirapan, lalo yung mga bago syempre. Nahihirapan sila lalo sa situation natin ngayon. Syempre, walang ibang kundi sabihin natin na normal naman yan Lahat naman, kahit hindi ka mag-network, mahihirapan ka talaga Tama make it sure na doon sa pinaghihirapan mo, may talagang ang resulta nagbabago buhay mo. Yan. Kasi lahat naman mahirap Hindi pwedeng gusto mo madali yung pangarap mo. Katulad nung iba, 'di ba, Coach Albert, pag nangarap ka, you have to work it out. Hindi pwedeng nangarap ka and then magre-relax ka, antayin mo. Kasi illusion na ang tawag doon, hindi na pangarap yun O katulad ng kay Albert, nakita nyo yung resulta, pero tignan nyo yung kanina, 'di ba, na siya ay naghabal-habal, nag-skylab, sumasakay sa jeep, natutulog sa terminal ng bus. Yun yung mga hindi na nakikita Yan, kaya kung minsan nakikita ng mga tao resulta agad. Kaya doon sa mga nahihirapan ngayon, yun yung tamang sinabi ni Albert. I will be the next. Kita nyo si Albert. Yes. Ito rin, sir. Nandito lang sa tabi ko.
Yan. Kung nandito lang si Albert sa tabi ko, yayakapin ko to eh. Hanggang Thailand, sir. Atomic Meron. International. Wow. Yes, si Arjan Ella Gabilinho. Yun. I'm the next daw, sabi niya. Kaya, yung ano natin, may campaign tayo this segment eh, yung wala na sana all. I will be the next na. Tsaka meron pa isa kanina, sir, 16 years old siya. Sabi niya, I will be the next global ambassador. So, nagki-claim sila. Kaya, kayo po kung ano yung mga gusto nyong i-claim, dahil nga yan ang magandang form of attraction, yung inaano mo na, kini-claim mo na, dinideclare mo na. I-ano nyo lang sa comment para, makita namin kung ano yung mga futures ninyo dito sa ating AC. Ngayon, Sir Albert, Coach Albert, and yun nga, dahil from maganda yung naging major in philosophy eh. Di ba? Ano yung mga principles na natutunan mo na yung binabanggit mo kaninang na validate dito sa pagni-network, lalo na yung pandemic, kasi syempre ito yung mga tipo ng tao na masarap kausapin when it comes sa advice. Lalo ng panahon ngayon, ang daming mga nade-depress, ang daming anxiety, 'di ba? Ang daming in other words, yung salitang kali nabuburyong. Ano bang sa Bohol 'yon? Hindi ko alam, nabubuang. Nabubuang na dahil sa pandemic. Dahil nga nagiging malaking parang factor kung bakit na sila na worried, ganito ganyan. So I'm sure sa network natin, sa community natin, yung mga business partners mo, mga associates mo, may mga nakakaramdam ng ganyan and lumalapit sa iyo. So how do you handle yung mga ganong situation kapag nagkikwento sila sa iyo? Ganito, napakagandang question talaga yan. Very timely na question yan. Lalong-lalo na ngayon na meron tayong pandemya, meron tayong hinaharap ngayon. So sa mga nandito ngayon, lalong-lalo na yung mga nabu-burn out, nadi-depress or kung ano-ano pa, gusto ko lang ididiin yung sinabi ko kanina na mag-move on and adapt ka. When we talk about move on and adapt, hindi ka dapat mag-panic, hindi ka dapat mag-rattle. Mag-focus ka sa inner circle mo. Huwag kang mag-focus sa outer circle mo. Kasi nga, pang outer circle siya, di ba? Wala na tayong control sa mga ganyan, di ba? Yes. Yung government, di ba? Lalo na pag may pandemya ngayon, sir, di ba? Karamihan sa mga friends natin sa Facebook, nung kakastart talaga ng pandemya, daming nag-rant about ayuda, mga ganyan. Pero, you know what? Hindi naman ito yung mga outside circle eh. Yung outside circle, bigger circle na sir, na hindi mo control. Na hindi mo siya control. So wala kang magagawa. Pag ganyan talaga, galit ka sa government, galit ka sa opinion ng ibang tao, or mga ganyan. Ang advice ko sa kanila, sir, na you need to focus sa inner circle mo. Ikaw mismo. You stop worrying about the things or about the person whom you can control. Tama ba? Kasi nga, that's normal. We cannot please everybody. Hindi naman, kahit even if how good you are to them, meron talaga yung masasabi. Mag-o-offer ka ng sa business na lang natin. Mag-o-offer ka ng business sa kahit gaano pa kaganda yung intention mo, meron talagang pinagpipirahan ka lang yan, di ba? Scam yan, mga ganyan. Meron, and that's life. And you need to accept the fact that not everyone is supposed to like you. You need to accept the fact that not everyone is cheering on you or celebrating on your success. That's life. Nasa Bible yan, sir. Nasa Bible yan na kahit si David would have never become the king or without his brother throwing him into a pit, di ba? Or si Goliath pala, David and Goliath. Without si David would have never become the king without Goliath. Yes. Or even Jesus Christ. Jesus Christ would have never, di ba, become the king, hindi siya mag-rise from the dead and brought us salvation without Judas betraying him. Yes. Tsaka yung laging kinakwento ni Coach John, yung kwento ni Joseph, di ba, yung mga kapatid niya. Yeah, si Joseph. Sa kanya. Yes, kaya naging king siya dahil sa brother niya na, di ba, throwing him into a pit, mga ganyan. So, now, ang turo ko, sir, lalo na may mga pandemic ngayon, you need to accept the fact na hindi natin control yan. Part yan na sa mga enemy natin. And you know what? Some enemies are designed as part of your destiny.
Nagpapaano yan eh. Parang storm yan, sir. Di ba yung ano natin ngayon? Yung papalapit na storm natin. You cannot control the storm from coming. But you can prepare for it. Yes. Okay? Or in our life, you cannot control how someone else behaves. But you can control how to react. Kaya nga, ikaw yung ano sa sarili mo ngayon, stop blaming someone na nagkaganito yung buhay ko kasi nga yung upline ko hindi nag-innovate ng system na mga ganyan. So, mayroon naman tayong sariling initiative para po mag-grow tayo, mag-move on, and then mag-adapt na ito na yung marketing ngayon. Ito na yung online na po tayo. Tapos na po tayo sa offline marketing. Dapat itawid lang yun, sir, na mindset. Yun po yung tinuturo ko talaga sa mga ano natin, lalong-lalo na ngayon. Avoid yung mga success killers kung tawagin, no? Yun nga, yung nabanggit mo yung blaming others and mga excuses. Yan ano yan eh, marami yan eh, yung mga success killers na doubt and fears. Yan yung mga common. Blessing blockers yan, sir. Yes, so yun yung mga nire-remind mo sa mga associates mo when it comes na ito nga, lalapit sila sa'yo, coach, ganito yung ano ko, blah blah ganyan, 'di ba? Hindi ako makagalaw, walang internet, walang data, mahina ang connection, lahat na, pati sinisi na lahat. And yun nga, pinag-usapan natin yung inner and outside na tawag dito yung circle. Yung nga para sa mga iba, ano yung mga bilog-bilog na yan na pinag-uusapan? So yung inner circle, yung sa atin yung self, yung self natin, yung outer, yung mga hindi natin talaga kontrolado. So makokontrol lang talaga natin sarili natin. Yung bantayan natin yung emotions natin, bantayan natin yung lalo na ngayon yung mental health ang kadalasang issues din. Yan yung anxiety attack, 'di ba? Depression, na ito, pag nagsimula dito talaga, damay talaga hanggang physical, hanggang sa actions mo. So, ano pa yung mga principles na ginagamit mo to avoid and to prevent yan? Lalo na, for sure, yan yung ginagawa mong mga modules and trainings. Sa mga ganito din, sir. Lalo na may pandemya ngayon. Alam ko, very common na po ito. Kasi nga, lagi itong naririnig natin when we were still in elementary. Yung sinabi ko kanina na master na to, meaning na to when we were studying. Yung term na responsible. Yan. Ano kasi yan ano na talaga yan, parang dahil sa very common na yan, parang nababaliwa na ano ba talaga yung being a responsible leader? Kasi kung if we will go to the deeper meaning of being responsible, sir, sa mga viewers na natin nandito ngayon, ang deeper meaning ng being responsible, hindi yan mababasa sa dictionary. Kasi ang deeper meaning ng being responsible is ownership. Na lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon, you own it. Maganda man yan o pangit, walang ibang reason yan bakit nagkaganyan ka, ikaw. Kung nagka-letse-letse yung buhay mo ngayon, wag mong i-blame yung pandemic. Wag mong i-blame yung company na hindi ka kumikita. Ikaw mismo. Ang problema lang kasi natin, sir, kasi nga, if everything is going well, we take all the credits. Yun yung kasi di ba? Pag yumaman yung downline, ako yung nagturo sa kanya, ako yung nag-mentor sa kanya. Tama ba? Pero pag hindi na maganda yung nangyayari sa buhay natin, we automatically tend to blame someone. Yes. I-blame na yung government, di ba? I-blame na yung bakit walang ayuda, i-blame na si upline, bakit hindi ako tinulungan, bakit walang spillover, di ba? I-blame na si company, bakit mayroon pang PMA, mga ganyan. So, pero i-blame na si X, bakit nagkaletse-letse yung buhay mo, di ba? Pero ang tanong kasi dito, who made the choice? Sino ba yung nag-decide? Nung sinagot mo si X, ikaw naman yung nagsumagot ng yes dyan. Bakit i-blame mo siya sa nangyari sa buhay mo ngayon? Or i-relate natin yan sa business natin. So bakit i-blame mo si upline kung walang nangyari sa buhay mo ngayon? Bakit i-blame mo yung company? Bakit i-blame mo kung sino man lang? You own lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Yun po yung turo talaga ko para mas magaan dalhin nila, sir, yung success. Na kailangan mayroon kang ownership, na i-own mo lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kasi pag magiging successful ka sa empowered consumerism, hindi naman kami yung sasakay sa dream car mo. Ikaw naman yan. Tama ba? Pag nagkabahay ka, hindi naman si Sir James yung titira sa bahay mo. Ikaw yung mag-i-enjoy dyan.
Tama. Kung magta-travel ka, ikaw naman yung mag-i-enjoy, hindi naman kami. So, i-own mo lahat yan. Huwag mong iasa sa iba. Yun kasi yung mali sa atin, nagbe-blame tayo ng ibang tao. Pati nga relationship natin, sir, minsan inaasa na sa iba. Ang proof dyan, di ba? Ang proof dyan, yung pagsasabi na magpakabait ako kung mabait ka sa akin. Or, di ba, mamahalin kita kung, di ba, may mga ganyan tayong May condition. May nagiging conditional na, pero pag totoong leader ka taga, you need to be responsible. You own it. You own mo talaga. So, yun po yung mga parang binigay ko na mga awareness sa mga leaders natin or sa mga nag-start pa lang dito. It's all start sa mindset talaga natin. Coach Albert, ang dami nag-agree dun about being responsible or yung personal accountability talaga eh. No? Tama, yun yung isa sa mga on my perspective naman yung this is your own business, ikaw ang responsible dito na yung lagi nating sinasabi na bonus na lang kapag nandiyan yung mentor, nandiyan ang coach mo eh. Pero ang malaking credit talaga ikaw eh. Kaya whatever happens na sa business mo lalo na ngayon kumbaga pandemic. New normal na eh. Kumbaga yung nandun na tayo sa stage after 7 months, 6 months na ito na yung new normal na talaga. Tayo nun? Tapos na tayo sa transition eh. Ito yung kumbaga nakikita na natin yung pagiging visionary na nakikita na natin to hanggang early next year, hanggang mid-year next year, baka doon natin nakikita na unti-unti uli magta-transition. Pero wag na nating hintahin another 6 months na bumalik. Adapt na tayo. Ito na yun eh. Kailangan mo talaga, lalo na ang mga, tawag dito yung mga challenges ng mga ating associates is the internet connection. Napakasimple na lang kasi pag hindi mo yan, pag hindi mo yan na nagawa ng bigyan ng solusyon. Yes, Huwag ka na mag-network. Yun talaga, babalik ka sa talaga eh. Basic yan. And nowadays, yan ang pinaka-essential sa natin, sa business natin. Kaya, yun, kung wala kang internet, naku, medyo mahihirapan tayo dyan. Kaya tanggapin na natin yung yung gantong sitwasyon. And how do you teach, how do you coach your people, your community na naman? Kasi nga, syempre, pag may nagtanong sa'yo, Coach, yan, pandemic, meron bang maniniwala, may bibili ba ng produkto natin, may mag-join pa? Kasi ang tao, ang priority nila, ganito, blah, 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 ganun. So, how do you give solutions sa mga ganong klase na mga associates natin? For sure, may nagtanong ng sa'yo ng ganon. So, how do you handle that? Ganito kasi, sir, nabanggit ko kanina yung pagiging digital leader, yung pag-transform ng isang leader from an offline leader to become a digital leader. When we talk about digital leader kasi, sir, hindi lang yan more on technology kasi. When we talk about digital leader, this is more on your capability, understanding your downlines, your system, your strategy, the culture of your team. Ito talaga yung mga ini-inject ko ng mga trainings para ma-adapt nila yung. Kasi nga, imagine mo, sir, magde-develop ka ng isang leader. Lalong-lalo na ngayon na may mapain mo isang leader na hindi mo pa nakita, tapos ang goal mo is i-develop mo siya para magiging isang professional network marketer. Medyo challenging yun pag screen lang kayo nagkikita-kita. Tama ba? Pero kaya nga, kailangan i-adapt mo yung pagiging isang digital leader mo. Na ang leader, parang nasa modern world na tayo ngayon. This is not just about pagandahan ng laptop, pagandahan ng palakasan ng wifi, mga ganyan, but it's about the strategy of your team. Sa amin kasi, sir, lahat na before pandemic, meron na kaming schedule, weekly na schedule, product training, mga ganyan, lahat na yan. Parang na-polish na namin, parang meron na kaming blueprint dyan, even before pandemic. Wow. So, kaya nung na na siya, parang okay, natural na sa amin kasi nga mas 'di ba? Ang sabi pa kasi in every crisis there's an opportunity. So, mas lumalakas pa yung pay-ins namin ngayon. In fact, sir, dati sir ang nakapasok sa sa yung quarter na nung wala pang pandemic, nasa mga 11 lang kami nakapasok sa top 500. Pero nung start na ng pandemic, umabot na kami ng 70 plus na nakapasok sa team ko. Dami Uy, sorry, medyo nawala ako Oo. Kasi nasikaso ko yung labada ko.
Pero Paulan na ba, sir? Kinuha mo na yung sampay mo? Oo. Wala na. Pero naririnig ko kayo, kanina yung pinag-usapan niyo yung about sa control. Yan. Yes. Wala namang pwedeng kumontrol ng kundi sarili mo eh. Yan na. Gusto ko sanang mag-butt in doon, kaya lang layo ko eh. Yan, pero naririnig ko kayo kasi nga dala-dala ko yung sinampay ko. Catch up. Nandun na kami sa scenario na how he deals sa grupo niya. Yung mga associates natin na mga bago lang na how can they promote na paano pag may nagsabing ganito, kailangan ba namin yan? So ano yung parang Miss Universe question ito, no? What's the role? Ano yung significance ng ating business? Alam naman natin napaka-significant talaga when it comes to products and business itself. So ano yung pinaka role talaga ng ating EC sa community? Ayan, napakagandang importance. Anong importance ito when it comes sa products and sa business? How do you explain it to your groups? Magandang tanong 'yan, sir, kasi nga lagi kasi nating naririnig na ang company, sali ka sa empowered consumerism kasi payayamanin ka dito, 'di ba? Sali ka sa team ko kasi ako yung magpapayaman sa iyo. Actually, sa akin hindi ako nagtuturo ng ganyan. Sa team ko kasi based sa question mo, sir, ganito kasi yung turo ko. Ang company, ang significance ng company or ang significance ng being a digital leader, ang goal mo lang is para ka kasing magiging scammer pag sasabihin mo mapayayamanin kita dito kasi hindi mo yan role. Correct. Role mo sa sarili niya yan. Siya yung mag-decide niyan. Siya magpapayaman sa sarili niya. Ang goal ng company, ang goal ng isang leader, magbibigay lang ng awareness. Halimbawa, pandemic, ano bang pwedeng 'di ba? Income na pwedeng so explain mo ano bang advantage pag meron kang home-based business, mga ganyan. Sa akin kasi, sir, para napadali ko yung paglaki ng grupo ko kasi ang goal ko as a leader is nagbibigay ako ng aware. Parang nililift ko yung awareness nila na para bang ganito, sir, parang magbibigay ako ng analogy. Parang nasa isang dark room ka na pag ipikit mo yung mata mo, wala kang makikita, 'di ba? Pero as an upline, ako yung naghahawak ng flashlight. Na pag i-on ko yung flashlight na yon, syempre makikita mo yung liwanag. So, nandyan ka sa floor na yan, ikaw yung floor na yan, ang goal ko is itataas ko yung flashlight na yan. The more na itataas ko yung flashlight na yan, the more na mas maliwanag yung mas lalaki yung liwanag sa room. So, ang floor, hindi siya na-change. Kasi ang goal naman natin as upline, as company, hindi naman para i-change ka. Ikaw talaga yung mag-change yan. So, ang goal ko is, you always, dapat i-lift mo lagi yung awareness mo. Taasan mo lagi yung awareness ng mga leaders mo. So, yun yung turo ko talaga sa kanila. Yung awareness talaga sa lahat na bagay, special finances, mga ganyan. Aware ko sila na ang sinasabi ko na, do not stop raising your flashlight. Pag sinabi ko yan sa team ko, do not stop raising your awareness. Na i-aware ka namin na para ikaw kasi yung magpapayaman dito. Ikaw yung magde-decide na mag-change. Hindi kami. Hindi naman kami, 'di ba? Parang hindi naman kami si God para i-change ka namin. Ikaw naman talaga yung mag-decide. Parang pwedeng yan dun sa control eh. Hindi tayo ang may control kung sinong magpapayaman sa kanila kasi lang may control. Diba? Marami kasi nagsasabi na sasali ako sa Empowered para yayaman. Kasi payayamanin daw nila ako. Mali yun. Correct. Yan yung significance ng company at ng isang leader, sir, para sa akin po. Nagbibigay talaga tayo ng awareness para sa Nice. Ayan. So ito yung mga lumalabas lahat, Sir Bong, yung mga yung mga principles na natutunan niya nung pa siya yung nag-aaral pa siya as yung nga sa seminary, kaya naging yung edge niya yun edge yan ni Coach Albert yung kasi yung leadership nandoon discipline, ano pa ba yung system na ang ginawa niya, inadapt lang yung mga natutunan niya dito sa easy business natin. Kaya naman hindi siya na konting yung adapt pa rin So yung nag-transition ka na maging career-oriented to result-oriented, eto na same tools ang ginamit, pero ibang ibang industry lang yung ginamit niya. Exactly. Kaya pwede siguro nating idagdag yung bukod dun sa adapt, you need to adjust. Yeah. Dapat marunong ka mag-adjust. Kumbaga sa yan sa sinturon mo Pag pumapayat ka,
kailangan mo i-adjust yung sinturon mo. Hindi pwedeng yung nakasanayan mong luwag, ganun lang. Kasi mahuhulog yung pantalon mo, di ba? So, pag pumapayat ka, i-adjust mo yung sinturon mo. So, sa sitwasyon natin ngayon, because of the pandemic, kailangan marunong kang mag-adjust. Dapat, di ba? Kailangan lahat tayo marunong umadjust. Katulad nito, tawag dito, anong adjustment natin? Katulad dati, hindi naman tayo gumagamit ng face mask, face shield. Pero since kailangan nating sumunod at umiwas sa virus, kailangan natin i-adjust ngayon yung sarili natin. Na right now, when you go out, you need to wear your face mask and face shield. Yun yung mga adjustment natin na hindi mo pwedeng tanggalin. Talagang kumbaga araw-araw na nating yung kaakibat kasama na natin. Same thing with our ng damit mo, sir, no? Part siya ng damit mo na sinusuot, na parang pag lumabas ka diyan nang wala kang ganun, parang ka, unprotected ka. Correct. Kaya advantage din ng mga pangit ngayon hindi na mahalata Hindi, joke lang. Peace tayo. Kasi hindi na magamit yung yung mga makeup lipstick ngayon kasi natatakpan din So yun yung natin. Katulad nung yung sa grupo ni Albert. Yun yung maganda kasi may leader ka na someone who knows the field, someone who knows na mag-chart ng course, 'di ba, ng field. Katulad ni Albert because nakapag-aral siya ng philosophy. Yan, nakapag-adjust yung grupo. Hindi pwedeng offliner ka, ipipilit mo ngayon Hindi mo pwede ipilit yung kung ano yung nakagawian mo You need to adjust and you need to adapt with the present situation. Yan, ngayon syempre, kahit kami, lagi kong nababanggit to Coach Albert, Coach James, kasi James is our speakers bureau. Katulad, for how many years I've been, kumbaga, 17 years akong speaker. Di ba, na offliner, biglang gantong situation, bigla kang mag-o-online. Ang hirap kaya nun, di ba? Yun yung adjustment. Na ngayon, kuminsan, lalo sa Zoom, may hindi nag-o-open ng video. Grabing adjustment yon kasi hindi mo nakikita yung kausap mo. Not unlike before, talagang reaction ng tinuturuan mo, tinitrain mo, nakikita mo. Bawat bagsak mo ng ideas, nakikita mo reaction. Pero right now, ganun kahirap. Yun yung sinasabing adjustment. So in every way, lahat may adjustment kahit sa relasyon 'di ba? Sa mga mag-asawa, kailangan mo mag-adjust kasi may kanya-kanyang ugali So mag-a-adjust ka. I-adapt mo rin yung ugali mo doon sa ugali nung partner mo. Hindi pwedeng isa yung talagang mag-iiral Kailangan you have to meet halfway. Ganun na dapat sa negosyo natin. Tama po ba, Coach Albert? Yan. Tama yan, sir. Alam yung gandang yung pag-usapan yung ganito lalo pag ganyan, kaya tulad nila Albert na nakapag ng philosophy. Sarap 'di ba hindi lang natin pinag-uusapan. Bigyan natin ng hope yung mga na baka nagiging hopeless na yung mga hindi nakapag-aral, na nanonood ngayon. So syempre pa rin, every day is a learning day. Ang totoo namang school na sa labas, the real world naman, di ba? Correct. Marami pa tayong matutunan. So baka sabihin nyo, magiging excuse nyo, ay okay kasi sila, nagiging professional, mga ganyan, ay okay sila, di ba? So dito kasi pantay-pantay. Walang profession na pinag-usapan when they talk about success sa network marketing talaga. Ayan, dami nag-agree doon. Lahat ng mga comment nila, tama po. Ayan. So maraming tutunan ngayon yung mga viewers natin. And yung Coach Albert, malaki yung malaki yung factor na yun na yung mga principles na yun And yun nga sa mga iba naman na huwag kayong mag-alala na yung everyday is a learning. Hindi mo naman kailangan na tawag dito yung mag-seminary din ba ako? Paano pag hindi iba yung naging line ko, kagaya ko, iba yung naging kurso ko Diba? Iba yung kurso ko sa naging profession ko. Diba? Ako ay nasa medyo IT pero naging dancer ako. Pero ngayon nasa EC. So diba parang may mga natutunan akong principles as pagiging dancer din na nagagamit ko sa pagtuturo din kasi pag nagtuturo ko ng sayaw so parang ganito yung ginagawa mo so pag nagtuturo ka din sa downlines mo sa associate mo ganun ka rin na ganun yung same principle din kumbaga yung mga ganun mga basics 'di ba nga sabi ang learning is a non-stop process hanggang araw-araw may natututunan tayo araw-araw yan exactly yan sir. Pero may quote nga yan You will know what you know is less and less. Parang ganon.
malalaman mo na ang alam mo ay kulang pa pala. Kasi araw-araw talaga may natututunan tayo. Parang ganito, may alam ako na hindi alam ni Albert, may alam si Albert na hindi ko alam. Same thing with Coach James yan. Kaya araw-araw talagang importante yung nakikinig tayo sa mga tao, na wag nating pagkukumparahin yung sarili natin sa bawat isa, kasi bawat isa may alam, may advantage yung isa sa bawat isa. May alam yung isa na hindi alam neto, meron di alam to na hindi alam neto. Kaya napaka-importante talaga yung nakikinig sa bawat isa. Yan. Tanggalin natin yung mga pride, yan, kasi isa sa magiging barrier yan yung pride, 'di ba? Coach, pag ikaw ay ang feeling mo ikaw ay mataas ang pinag-aralan mo, or hindi man ganoon ka taas ang grado mo, nakapag-graduate ka ng college, and tapos makikita mo, just like me, I'm just a high school graduate, parang ganoon. Huwag mong mamaliitin. Yan, parang ganoon. Let us remain humble. Yan. Pero yung pride kasi talagang malaking magiging malaking sagabal yan sa pagiging successful ng bawat isa. Kasi nalilimitahan, 'di ba, yung pride, yun yung naglilimit sa knowledge natin . Sa sobrang taas ng pride mo, na nakakahon ka doon sa knowledge na alam mo lang, hindi ka na nadadagdagan kasi nga may pride, nakabox ka na. Pero paalala, yung pride, wag nyong ngunguyain at wag nyo lulunukin, dahil bubula bibig nyo, sabon yan. 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 So, talaga pero si iba, fried chicken daw, yung iba, sir, fried chicken. Ayan, may nag-comment dito. Fried chicken daw. Hindi naman actually, kaya ako nabanggit yun, Coach Albert, yan yung naging sagabal, bakit ang tagal kong naging successful. Bakit? Kasi lagi ko nakikikwento to, Coach Albert, Coach James, si Sir Jan, katulad namin Sir Jan, pagkukumpara namin, I'm older than Sir Jan, di ba? Pag ko yung pride ko, mas magaling ako, ako yung panganay, parang ganon. But because nakita ko kasi mas successful siya kaysa sa akin, I need to bow down. Yun yung nakita kong key, na pag hindi ko ibinaba yung pride ko, nothing happens. Ibig sabihin, laging ganun na lang isipin mo, yung as a panganay, mas magaling ako, walang mangyayari. So, yung time na talagang nakinig ako, I listen to him, yun yung time na napansin ko, unti-unti ako naging successful. Yan. So, yung pride talaga yung key doon. Yan. Ibababa mo lang talaga. Yan. Katulad na, halimbawa, pag pinapakinggan ko si kababayan ni Coach Albert, si pangalan nito, Leo Kaduyak, may matututunan ka, meron kang matututunan . Hindi kasi lahat alam mo . 'Di ba? Yung ibang knowledge matututunan mo sa ibang tao. Yan. So yung importante sa mga viewers natin, lalo yung mga bago na makakatulong sa inyo. Ang ganda, ang sarap pag-usapan yung mga ganito, Coach Albert . Ito yung mga gusto kong pag-usapan , hindi yung mga life lessons natin, sir. Oo, kasi mas mahalaga ito na meron ka, kasi ito yung magiging key mo sa pagyaman mo. Kasi mahirap yung yumaman ka na without this, yung mga philosophy ganto. Kasi kuminsan, yung biglang yaman tapos wala kang magandang yung tamang term, yung mga philosophy ganto, minsan doon din nawawala yung yaman mo . Kasi hindi mo na napapangahalagahan, tama ba ako? Yung yung biglang pagyaman mo. Yan. Sir, nakakatawa yung yung nag-comment ng isang viewer natin. Yung para daw silang nanonood or nakikinig ng isang programang Prinsipyo sa Buhay. By Coach Albert Jasma. And which is very, very important. Very, very important. Kasi, parang hindi, yung pagyaman madaling pag-usapan . Marami kayong napapakinggan . Pero ang question ngayon what if mayaman ka na? Ano yung next? 'Di ba? Ano yung magiging, kasi sometimes yung pagyaman nagbabago yung attitude ng tao. 'Di ba? So dapat maging handa ka rin dapat pag yumaman ka, anong magiging sino ka na? 'Di ba? Hindi pwedeng naman, sir. Oo. Hindi naman nayayaman ka talaga dito. Oo, yayaman ka . Yun nga sinabi ni ang tanong, 'di ba? Ang tanong kung ano at sino ka kung mayaman ka. Oo, 'di ba? 'Di ba nagbabago nga ugali ng tao because of just money. Kuminsan pagyaman mo nagmamata ka o nagmamaliit ka na ng tao, parang ganon. Yun yung kailangan ibantayan natin sa sarili natin. Na ngayon pa lang hindi ka pa mayaman, kailangan yung attitude mo naaayos na. Para pagyaman mo, 'di ba, maiingatan mo 'yun. Yun yung
importante. Ang sarap pag-usapan, Coach Albert. Ito yung mga gusto kong pag-usapan actually. Nakakatawa, Sir Bong, kasi nga ito yung sinasabi ni Coach Albert na hindi lang ito pera-pera na pinag-usapan puro material, puro mga sasakyan, pera. Ito yung the other hindi the other side, ito yung ibang mga parts, ito yung ibang deeper understanding sa network marketing. Yes, ito yung other component. Kasi nga, yung mga principles na natututunan nila, hindi lang ito, makakapal na pera, check, ano yun, kumbaga, it's marketing, ano lang siya, part ng marketing natin siya. Pero, ito yung pinaka-bonus talaga. Ito yung tawag dito, yung success na, yung component of success, kasama talaga ito. Kaya marami natutuwa sa mga nanonood ngayon, sir. Tsaka as we know, 'di ba, lagi tinuturo to sa NDO and even NECO and ECAP na 'di ba ang malaking porsyento ng success mo manggagaling sa attitude, hindi sa skills. 'Di ba? Kahit gaano ka kagaling pero pag yung attitude mo hindi ganoon ka tugma doon sa para maging successful ka, mahirapan ka rin eh. Pero gusto ko muna i-shoutout Coach Albert, Coach James, yung isa sa top earner natin, si Nino Brian Bibe. Sabi niya, idol ko yan, Albert Jasma. Yun, nag-comment. Mga top earner natin. Ito yung magaganda sa mga sa mga ibang top earner na hindi porket naging successful na re-relax sila, kasi katulad ni coach na Brian Bibe, nakikinig yan kasi alam niya may mapupulot din yan. Coach Brian Bibe. Yan. So dahil ikaw ay isang millennial siya, sir, no? Kasi 30, millennial ito eh. So ano pa yung mga gusto mong yung as leader, as leader ng isang malaking imperyo ng Atomic International. Yan. Ano pa yung mga key points na pwede mo sabihin sa mga millennials natin dyan? Ayan. Usually kasi, sir, pag millennial kasi, medyo ang focus dyan is madali silang ma-discourage, madali silang ma-burnout, lalo na pag wala ng kita, mga ganyan. So, sa mga bata ngayon na gustong yumaman, na gusto ring magiging successful sa empowered consumerism, ang advice ko ganito po. Please always be reminded kung sino ka dati nung nasa ano ka pa ng papa mo. 'Di ba? You are a born champion. 'Di ba? You are a born champion that time. Ang gusto ko i-share is importante ka. Walang lamang yung iba. You are, 'di ba? Walang lamang yung iba sa iyo. Kahit bata ka pa, kahit wala ka pang degree or kung ano-ano pa, as long as gusto mong yumaman, as long as meron kang Guys, you always please be reminded nung wala ka pa sa nung hindi ka pa, 'di ba? Ang tawag dito, nung nasa papa mo pa, that was the greatest race. 'Di ba? The greatest race or pinaka-importanting karera sa buhay mo na kahit sobrang hirap, out of 400 millions of, 'di ba, sperms, 'di ba? Ikaw pa yung nanalo diyan, kahit sa sobrang, 'di ba, yung dinaanan mo, kahit mabaho na 'yan, maputik man 'yan, kung ano-ano pa, 'di ba? I want you to be reminded with that na you are a born champion. So ngayon na mature ka na, ngayon na may awareness ka na, wala kang ibang reason na mag-quit dito. Whatever, 'di ba? Even when the world says give up, you get back up. You get my point? Kasi nga iba pag bata tapos nagiging successful, iba 'yun. So sa status ko ngayon, ang goal ko that time, kasi nga liquid ako ngayon pero naghanap ng mga shares, na bumibili ng shares ng company, yun na yung focus ko ngayon at a very young age. So imaginein mo pag yung buhay na ibibigay ng empowered consumerism dito, as long as nagtuloy-tuloy ka, even if hindi tayo kagrupo, even if, 'di ba, hindi tayo related by blood nor genes o kung ano-ano pa, but we are here, we as your uplines, we as your mentor, we are here willing to back you up. In every step of the way, as you climb the ladder of success, we are always here willing to back you up. As you conquer country after another country, as you expand your network in different places, we are here willing kaming tutulong sa inyo as long as never ever give up. Alam ko, nakarelate ka sa na-experience ko. Alam ko, 'di ba, yung mga experience ko sinishare ko kanina. Kung nakaranas ka man ng ganyan, kung nakaranas ka na nabablock ka na ni Facebook or napagkamalan kang scammer sa Facebook, that's okay. That's part of being an online marketer. That's part of being an online network marketer. And kailangan tanggapin mo yan.
So kung nararanasan mo yan, that means to say we are on the same track. Parehas tayo ng daan na dinadaanan. And I can assure you, wag ka lang hihinto sa dinadaanan mo. Mararating mo ang nararating ko. Yan talaga yung assurance dyan. Right? Parang Yan, ano yan, Albert, Coach, parang, gusto yung sinabi mo. Sir Bong, gusto ko yung sinabi ni Coach Albert na liquid siya eh. Ang problema niya, kung saan nilalagay yung mga... So, nandun siya sa stage na nasa investment Correct. na siya, stage eh. Na yan yung isa sa mga future talaga eh. So, ito yung talagang magiging destination mo eh, one of your destination eh. Na liquid ka, tapos maghahanap ka ng mga investment na bibili ka ng gantong property, na ito na yung sinasabi natin sa training na money will work for you eh. Investor na siya. Yes, investor na. Yan yung parang pang-sustain niya. Dati, he works very hard for the money. Dahil nga yun, build your network, how to keep. Ngayon, through investment, ito na, yung money will work for him. Kaya yan po yung isa talaga nag-aabang. Kaya sa mga nanonood, na mga nagsisimula pa lang, na just so happen na sa na nagsimula kami pandemic eh. Magandang kwento yan actually. History na to eh. Ito na yung magiging ito yung magiging kwento 20 years, 30 years from now. Yes eh. Yeah. 10, 20 years from now na after we survive this, after we malampasan natin na anak nagsimula ako pandemic pa noon, etc. Blah blah blah. Ngayon ito na, kung hindi ko yung ginawa, kung nag-abang lang ako, malamang hindi ko alam. And for sure si Coach Albert malamang hindi man siya networker, hindi natin alam kung ano yung ibang profession niya na pwedeng puntahan talaga eh. Pero sa tingin ko hahanapin niya pa rin ito eh. Or kung di man niya hanapin, sa tingin ko talagang yung yung tawag dito, itutuloy talaga siya dito kasi meron siyang materyales, meron siyang mga principle and knowledge na magagamit for this kind of endeavor para makabigay ng awareness. Siguro yun yung isa sa mga magandang natin eh. Yung awareness hindi lang sa pera, kundi sa kabuuan ng buhay eh. Yun doon mo masasabing successful ka talaga. Kaya ang dami nating natutunan ngayon. Yes, kaya sobra. Yun yung mga baon ko ngayon talaga, ang dami kong baon. Meron pa rito from Zambales, pa sila, humahabol pa. For sure, maraming magre-replay nito, sir. Oo. Yes. Marami pang hindi nakapanood dito. Yan. Yun po. Kaya yan pinakabaon natin, awareness. Yan yung isa sa mga natin, napakaganda nun. And yung how to become, ito yung mag-adjust ka, mag-adapt ka, yan ang importante. Kung ngayon, until now, syempre pinag-uusapan natin yan na nasa pandemic tayo, pero yan pa rin ang natin ang rally natin. Mag-adapt ka, mag-adjust ka, mag-move on ka. Kasi alam natin yung iba parang ngayon pa lang natatauhan. Natin yan. Gusto pa nila na ang pa ng iba, sir, kailan pa kayo matatapos tong pandemic? Hataw na ako sa offline, di ba? Oo. Dapat present dapat kung yung present doon ka hindi yung hinaantay mo na bumalik sa dati. Ako baka ma-left behind ka. Yes. Ma-left behind ka. Kaya ito yung pinag-usapan natin kanina na ito yung masarap pag-usapan 5 to 10 years from now na ano yung ginawa mo during pandemic and how do you thrive after yung mga actually sir dito talaga dahil sa pandemic dito talaga parang blessing talaga siya para sa amin kasi marami din kaming mga ideas na na-create dahil sa pandemic. Wala kang magagawa pag nasa bahay ka. So, minsan nga sir, nag-meeting kami ng mga core leaders ko. So, dati kasi, di ba, may konting inuman. So, syempre, din kami, nalalasing din kami, sir, kahit sa online lang kami. Online na. Oo, ang dami talaga naming natutunan sa online na Hindi naman ako marunong sa Zoom that time. Hindi ko marunong sa mga ganyan. Lahat naman tayo. Lahat kailangan mag-adjust. Mag-adjust talaga. Yan po. Lalo na yung ating training team, sanay sila talaga. Yung ngayon, babiyahe, harap sa tao. Na nakarelate ako doon kay Sir Bong na alam mo yung pati kay Coach Albert din na yung tumatawa ka mag-isa sa screen. Oo. Para ka na doon, sir. Oo. Lalo na yung sarili mo na tatawa ka talaga. Kailangan
Walang nag-review, di ba? Oo, kailangan marunong kang Marte. Yun talaga yun. Meron pa ako na experience eh. Salita ako ng salita. Siyempre, hindi mo nakikita eh. Wala, hindi naman ako Zoom eh. StreamYard yung ginamit ko. So, wala ka talagang makita. As in, ang nakikita mo lang, sarili mo tsaka yung PowerPoint mo. So, you're just pretending na may kausap ka. Yung pala, wala na ako sa ere. Wala na talaga akong kausap. Yun nga lang, syempre, di ba? Show must go on. Hindi mo alam. Ganon kahirap. Pero, yun talaga, adjustment lang talaga. Kailangan mo mag-adjust and adapt. Ganon kahirap sa amin. Pero at least, maraming natutunan. Di ba? Hindi lang yung, kumbaga, hindi yung dating nakasanayan mo, hanggang doon ka na lang. You need to go outside the box. Yan, para mas lumawak yung mundo mo. Mas katulad niyan, sabi ni Coach Albert, dati rin, hindi naman ako techie. Wala akong kaalaman sa mga techie. Kahit sa cellphone, hindi ako maarte. Basta nakakapag-text, nakakatawag, hindi ako maarte. Hindi ako bibili kung ano yung mamahalin, ganyan. Nabanggit ko yan doon sa sinabi ni Coach Albert kanina, na no matter how expensive your cellphone is, nasisira din yan. Nasisira din yan kahit na iPhone X pa yan. Nasisira. Ganon din sa amin. Ganon din sa atin. Ibig sabihin, dadaan tayo sa mga pagsubok. Yan. So, kailangan lumabas yung the real you. Yung ikaw talaga. Yan. So, tandaan nyo to, sa mga viewers, ang pagyaman, nasa sa inyo yan, wala sa amin yan. So, kami ay katulad ni Coach Albert, ma-inspire kayo sa kanya. Yan. Pero wag nyong gagamitin si Coach Albert para gamitin mong kumbaga i-imitate mo yung siya. Hindi pwede. May sarili kang kwento. Iba yung kwento niya, iba yung kwento mo. Kasi kuminsan, ang nangyayari, ginagaya natin yung mga ibang nakikita natin. Wag nyong gagawin yun kasi magkakaiba tayo ng tinatahak. Ma-inspire ka lang kay Coach Albert, gamitin mo yung strength niya, yung mga philosophy niya, pero yung sarili mo pa rin ang magpapayaman sa'yo. Yun yung lagi kong sinasabi, di ba? Imitation is limitation. Pag nag-i-imitate ka ng iba, nalilimitahan na tuloy yung sarili mo kasi hindi mo mailabas yung angkin mong galing, which is lahat tayo may kanya-kanyang galing. Yun. Gusto pa sana namin kaso limitado lang yung oras namin Oo, pero sana magka part 2 ito. May 7 minutes pa pala tayo. Coach Albert, ito, siguro mga 2 minutes kaya mo tong sagutin para naman sa mga para naman ito dun sa mga yung alam mo yung nakakapit na may sistema pa rin na nagtutuloy-tuloy lalo na sa pag-online. How do you sustain itong digital activities, online activities? Paano nyo sinusustain? Ano yung mga system activities? Siguro mga 2 to 3 minutes kaya mong masagot ito. Ano yung sustain activities ninyo na yun nga na para to reach out sa buong community? Ang ginawa namin ngayon kung ano yung ginagawa namin sa offline dati, parang kino-convert lang namin siya sa online. Ganun pa rin. Meron kaming kasi nga mayroon na kaming blueprint sa buong buwan na activities. Halimbawa, kasi nga yung OPP naman per team naman 'yon, sa team ko lahat. Pero pag meron kaming consistent talaga kami sa awarding. Ayan, consistent kami sa ganyan. Ginagawa namin yan dati sa offline, ginagawa din namin yan ngayon sa online talaga. Consistent kami dyan monthly, consistent kami sa mga, lalo na sa mga modules of training like NDO, ASAP, mga ganyan. So, may schedule ka talaga kami dyan, weekly talaga, sir, na ginagawa namin para masustain yung activity ng grupo. Or else, di ba, sinasabi ko kanina, marami tayong mga leaders na hindi natin nakikita, na hindi natin na-meet personally, napapail natin sila during pandemic. Pero ang challenge natin doon, paano natin sila i-build? Paano natin i-transfer yung galing natin sa kanila, yung mga skills natin through the use of social media. So, yun po. Rigid talaga yung schedule namin when it comes to training sa and doon ako nagpo-focus talaga. So, in other words, parang you're keeping your community busy. Deepening na talaga ako ngayon, sir. So, hindi na ako nagpapa-wide talaga. In fact, 4 lang na leg yung talagang sulit talaga
almost nagma-max out siya every day. So, yung 4 na legs. So, yun yung kinikip ko lang talaga. Nagdidip na lang talaga ako ng mga nagpapadip na ako ngayon sa Yun nga, and yun yung pinaka-key rin, sir, yung keeping your community busy. And yung keeping importante na, yun nga, nasabay ka na rin lang at meron kang internet connection. Instead of browsing mga hindi naman importante, ng mga posts or so gamitin mo ng itong money machine or yung keeping. Tapos gusto ko lang i-shout out, sir, baka ko makalimutan. Nandiyan pa ba si Direk? Pa-share, baka pwede ma-share yung sa screen ko na papakita ko lang yung mga Directors Club members ko kung nandito sila ngayon para makita naman kasi nga syempre ayan po yan po sila, sir, kasi yung mga taong yan, sir, na nagkaganito ako ngayon dahil meron akong mga magagaling na leaders na mas magagaling pa kaysa sa akin. Yun naman yung goal natin, makahanap tayo ng leaders na mas magaling pa kaysa sa atin. Kaya nagkaganito tayo ngayon. Kaya shout out sa lahat ng mga Directors Club members ko at sa buong Millionaires Club members ng team. Thank you so much for always being here with us. All right, congratulations. Congrats sa mga Director Club, Millionaires Club members ng Atomic International. Ayan, ano yung significance nung may question mark? Yung susunod, parang gano'n. You will be the next. You will be the next. You will be the next. Galing, galing. Congrats sa mga Atomic. Ang dami ko pang nakikita, iba-ibang lugar. Sabi ko, grabe, kalat na kalat tong Atomic na to. Anyway, since limited yung time natin, siguro hingian na lang natin si Coach Albert ng huling habilin. Last words. All right. Last words. Masasabi lahat na. Millennial tsaka millennia. Baka pwede. Maraming millennia dyan eh. May mga linya na yung mga muka. So, sa lahat ng mga nandito ngayon, nagsubaybay sa show namin ngayon, thank you so much sa time na binigay nyo. Alam ko, maybe busy kayo, pero andito pa rin kayo nakikinig sa amin. And hopefully, naka-inspire kami sa inyo na mangarap. Hopefully, you dream your wildest dream in life, whatever how hard it is, whatever how difficult it is. Just say it's possible. It's possible because we have the best company, we have the best marketing team, the vice president, we have the best training team, we have the best, speakers bureau, we have the best system, we have the best products, we have the best mentors. Ikaw na lang yung kulang. Be the best version of yourself. Correct. All right? Be the best version. Kung naranasan mo yung mga naranasan kong sinare ko kanina, believe me, pag magiging successful ka dito, tatawanan mo na lang lahat yon. Pag ikaw na yung mag-share ng success story mo sa team mo, sa grupo mo, or even sa MOA Arena or sa Philippine Arena, lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng yan, lahat ng discouragement, lahat ng yan, babayaran ng empowered consumerism. Alright? And normally, may mga taong magre-reject sa inyo dito. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi pag nagiging successful ka dito, wag mo na silang balikan para saktan mo sila, wag mo silang balikan para sumbatan mo sila, o wag mo silang balikan para i-prove mo na mali sila. Mali po yun. Kasi nga, naniniwala po ako that the greatest revenge is massive success. Wow. Thank you so much, everyone, for, tuning in.